Alright, good morning Davao City, good morning Davaoenyo, good morning Philippines, good morning world, no? Dito tayo ngayon sa may Washington, Trading Boulevard, Quezon Boulevard, Davao City, no? So malapit pa rin tayo sa may City Hall of Davao, like siguro nasa mga 5 to 10 meters away lang tayo, no? Mula doon sa ating lugar kanina kung saan tayo nag-vlog. So kita nyo na ngayon dito yung sitwasyon ng traffic. Yan. So time check tayo, it's 6:57 pa lang, no? Since ang sabi ni Wikipedia kanina ng aking tinanong kung anong oras nga ba magsimula, no? O anong oras nga ba yung peak hour dito sa Davao City in the morning. So ang sabi ho niya is around 7 AM to 8 AM. Pero as you can see, hindi pa tayo pumatong sa hindi pa tayo naglanding, no, sa alas 7 ng umaga, but still kita nyo na yung traffic, yung dami na sasakyan, kumbaga, no, yung congestion dito. So nagsisimula na, no? So ano na siya, kumbaga light to heavy, light to moderate traffic na tayo dito. Partida ulan pa to, ha. So baka may mga may mga individuals na nagdesisyon na wag na lang muna siguro pumasok kasi ang sarap kumilata, ang sarap matulog. So sino-sino ba yun? Madalas yung mga head, no, ng mga offices. Yung iba is yung kahit hindi man head ng mga opisina nila, ng departamento, pero malakas sa mga boss, di ba? O di kaya yung mga estudyante na talagang mahilig umabsent, hindi takot kasi nga alam niyo na matatalino or excellent sa but whatsoever. So ano ba yung mga rason ng nung kailangan desisyon ng pag-absent? O siguro yung iba marami pa silang ikokonsumo ng mga calling for absent, no, sa kailang trabaho. Kumbaga hindi pa nila na-konsumo lahat ng for example, di ba meron yan sa mga empleyado na at least sa isang linggo isa or dalawa limit, no, or sa isang buwan like 4 or 5 or 6, tapos yun hindi pa na-konsumo. So ito yung tamang pagkakataon, no, na mag-call in for absent sila kasi nga siya, masarap pang humilata, masarap matulog kasi nga ito maulan. Pero ito ngayon, no, habang nanonood tayo ng traffic or ng galaw ng mga sasakyan natin dito, kumbaga isa to sa pinaka-bustling streets natin dito sa Davao City, ha, pinaka-busy. So it's intersection between Magallanes Avenue na ngayon ay Pichon na siya. Yan, Magallanes Avenue, Pichon. Tapos ito namang kabila, right side, right side, no. So right is going to southern part of Davao, no, papuntang Quimpo Boulevard, Ecoland, MacArthur Highway, Matina, papuntang Bangkal, papuntang Kalinan, papuntang Mintal, Toril. Kaya kung napapansin ho niyo, so in short say, itong right na to dito na area, medyo ang mga dumadaan dito ng mga sasakyan ay medyo konti lang, no, kumpara sa mga pasalubong sa may left side. Kasi nga itong sa kabilang lane, ito yung daanan papuntang papuntang mga urban, pang suburban, no. So yun nga, pang barangay, puntang mga barangay. Samantalang ito dito, galing to sa mga barangay and papunta nga ng downtown area sa Poblacion District para pumasok sa trabaho or sa eskwela. So ngayon, habang nga pinapanood natin yung galaw ng mga sasakyan, yung bustling street na to dito, babasahin ho natin, nahanap ko na yung link ng mayroong babasahin natin dito, no. So it's a business world, ayan, no. Business world, Davao City or Davao, it's Manila 14th worst in TomTom Traffic Index Survey. So ngayon babasahin natin to, sa pagkakataon na natin to para malaman kung saan nga ba sila nakabase, no, ano yung basihan, no, ano yung pinaghuhugutan ho nila ng kanilang survey, bakit lumabas na ang Davao City is the most worst traffic and congested city sa buong Pilipinas at pang-8 talaga siya sa buong mundo out of 500 cities, no. So parang mas nasarpas pa niya ang City of Manila. Davao City ranked the 8th most congested city in the world out of 500 cities and was the most congested city in the Philippines based on the latest edition of the TomTom Traffic Index. The index assesses cities and metropolitan areas across 62 countries by their congestion and travel times and how many hours commuters have lost stuck in traffic. Commuters in Davao take nearly 33 minutes to travel in 10 kilometers on average. So ibig sabihin 10 kilometers it takes 33 minutes. Mabilis pa nga yun.
Seryoso. Seryoso mga kagala, yung ano yung 33 minutes sa 10 kilometers. Mabilis pa 'yon, no? Kapag ka peak hour, sabihin na natin ha, ano ba yung mga kilometer 10 na pupuntahan natin. So, siyempre, yung ano natin ha, yung ating counting ng ating kilometer dito sa Davao City is started sa City Hall of Davao. So, itong Milan, sa may, ano yung, alam niyo yung City Gate? Sa may Milan, so it's kilometer 6 Milan. So, kung pupunta ka ng Milan Buhangin or City Gate, aabotin ka ng ano dyan, hindi lang 33 minutes. Oo, sa bagay, average naman ang sinabi, no? So, maaring iba, mas maaga pa sa 30 minutes. Ang iba naman ay lagpas pa doon, kaya in average na lang kinuha. So, nasa 33 minutes in average. So, basta natay ko ng mag-commute papuntang City Gate. Talagang isang oras mula sa City Hall of Davao, dito sa may Claveria, sa Imrecto. So, grabe yung traffic talaga na na-experience natin. And yun ang so 33 minutes to travel, 10 kilometers on average. The city had the worst performance among Southeast Asian countries in the index. Meanwhile, Manila ranked 14th globally with slightly quicker travel times of 32 minutes. Okay, konti lang ang pinagkaiba mga hagara. Konting konting minuto lang. Like 1 minute lang, no? So, kung 33 in average ang sa Davao City, sa naman sa City of Manila is hindi to siya City of Manila, it's Manila. So ano ba talaga, City of Manila or Manila? Kasi pag sinabing Manila, kasama na diyan yung Quezon City, Marikina, basta 14 cities and 1 municipality. Okay, so ano pa dito? Yan lang, no? Wala nang ibang yan lang makita natin. Wala na, yan lang. Wala nang ibang mga figure, yan, no? O baka mahiya ng signal ho natin. Wala na tayong makita pang ibang sulat dito. Ayun, naka-blanco na siya, oh. So mahina yung natin signal siguro. So tingnan natin yung yung comment ng mga tao, yung pulso ng masa ng bayan. Mas traffic ang Manila, mga bayas medyas, palayas mo sa Pilipinas. Wala na lang jud mo'y lingaw sa inyong kinabuhi. Mga bayaran ng mga media, mga mukhang pera, buwisit lang dako. Anyway, so yun na, bali ang masasabi ko dyan, oo nga, masyadong OA, no? Hindi naman siguro ganun. Like, ganito na lang, kung bias itong gumagawa ng media, sabihin natin mayroong tong kinalaman sa parang black propaganda against Davao City. Sabihin na natin mag-assume na lang tayo dito. So, kunyari black propaganda, talagang talagang tinapyasan isang numero lang yung tinapyas, no? Kung 33 minutes tayo, in average, ginawang 32 minutes naman sa Manila. Bakit hindi nila ginawang nilubos-lubos na lang sana, no? Kung paninirang puri lang din naman ang pakay nila, yung kanilang sadya. Hindi sana gawin nilang 60, 40 minutes, no? In average. Ang traffic congestion sa Davao City. Tapos sa Manila naman, gawin nilang siguro mga 20. Di ba? So kalahati. Ganun na sana, no? Talagang nahiya pa sila, no? Parang sa survey lang ho yan ni VP Sara. Trust rating, no? Trust rating and approval. Approval and trust ratings ni VP Sara na mga 4 highest official ng Pilipinas. 4 pala, 4. O tanga 4, no? So it's the President of the Philippines, Vice President of the Philippines, House Speaker, Senate President, and yung sa ating Justice, no? So 5. So talagang nahiya pa sila na binagsak na nga nila sa survey. Kunyari kasi gawa-gawa, manipulation lang yun eh. So kunyari si Sara ang trust and approval ratings sa lang, no, nasa 50. Tapos bumagsak daw, no, from 51 nagiging 50. O di kaya from 55 naging 50. Si Tambalos naman from 49 nagiging or from 45 nagiging 51. So lagpas ng isa, parang gano'n. Si BBM naman from 45 nagiging 51. Parang alam niyo 'yun. Parang masyadong obvious, no? Binagsak niya lang naman, gumawa na kayo ng survey, gawa-gawang survey for manipulation. So edi sana nilubusan niyo na yung kalahating bagsak, like 10 na lang kay Sara Duterte. kasi parehas lang din naman wala ding maniniwalang mga Pilipino gawa nung pulso ng masa, pulso ng bayan talaga ang mga Duterte. Makamasa ho talaga sila. Pero yun ang bali okay na tayo dito. Ito na naipakita ko na sa inyo yung yung ating
sitwasyon sa Davao City traffic, no? So ano siya, kahit tanongin niyo dyan sa, ano, sa Wikipedia, kahit si Gemini o sino man yung mga ano dyan, si AI, no? Tanongin niyo kung ano, si Meta, tanongin niyo kung anong oras yung pinaka traffic congestion or yung pinaka peak hour dito sa Davao City. So ang isasagot niya sa inyo ay alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Yun po yung ano, pinaka traffic moment dito sa Davao City. Tapos kapag ka naman na tatongin sa gabi, parang alas 6 yata, alas 5 hanggang alas 7 naman ang gabi, no? So 5, 6, 7 ang peak hour sa hapon. So kita niyo naman kanina, nag-turn on tayo ng camera dito like ano, like 6:57 pa lang. Pero grabe na yung traffic congestion. So huwag kayong mag-alala kasi dahil diyan sa ano na yan, sa may survey, no? Itong si TomTom Traffic Index Survey. Pupunta rin ako ng City of Manila para nga i-vlog ko yung ano, yung kanilang pinaka-highway, pinaka-road, pinaka-main road na malapit lang din sa City Hall, tapat ng City Hall nila. I-compare ho natin yun alas 6. Tandaan ho natin yun na alas 6:15 ng umaga nagsimula tayong mag-vlog. I-compare natin yung ano, yung congestion ng mga sasakyan nila sa ganong oras. Tapos sa peak hour naman, titingnan natin yung peak hour nila doon ng alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kung sino ba talaga ang pinaka-traffic, pinaka-congested. So dito naman tayo ngayon nakaharap sa may going to northern part of Davao City. So itong sa left side ho natin, papasok ho yan papuntang City Hall of Davao. And yung ano naman, itong ano intersection, it's San Pedro Street. Ito namang kabila na papasok ay ano yan, San Pedro Extension papuntang ano yan, Bukana, Barangay Bukana. And sa right side naman na lane, yun po yung papuntang Ramon Magsaysay, yan Quezon Boulevard, Ramon Magsaysay. So marami ding sasakyan dyan na dumadaan kasi marami ding mga shopping malls, no? Meron kakabukas, magbubukas rin yung ano, mga establishment, commercial establishment dyan sa may Ramon Magsaysay Avenue. So ito dito talaga dalawa pag umaga at gabi, no? So talagang ano yan, patas, pantay ho talaga halos yung ano dyan, yung congestion. Tapos dito naman na side, so yun na nga, ano, bali papasok sa San Pedro Street, papuntang ano, City Hall, papuntang Bangkirohan, Public Market. Tapos yung iba didiretso yan papuntang SM Ecoland. So ano pa bang pag-usapan natin, no? Ituloy natin yung ano, yung pagbabasa, baka meron ng ano, magandang signal. Pahirapan kasi sa signal eh. Mas traffic ang Manila, so magbabasa tayo ng ano, ng pulso ng masa. Ano problema nyo? Kami nga taga Davao hindi na problema. Sa bagay, actually, amin na naman natin na minsan din talaga na problema tayong mga taga Davao dahil sa traffic. Like dati kasi hindi naman talaga ganun kalaki, hindi talaga siya ganun ka-serious problem like yung alam mo yun, kasi ano lang naman nadadagdag. Kumbaga yung ating gising kasi dati, for example, working hour natin, like ano, pasok natin, time in, for example, alas 8 ng umaga. So pwede tayong ano, bumangon ng alas 7:30. So yung 30 minutes, yun yung ano, yun yung gagawin natin, yung ano, maligo, magkape, kumain, tapos papuntang trabaho. Within 30 minutes, no, makakarating tayo ng mga 7:59, 7:58. So ngayon hindi na kakasya yun, no, hindi na yun tatalab. So kailangan talaga mas early pa. So kailangan talaga mas punctual pa kumpara doon. So for example, yung ano, duty mo alas 8. So kailangan early as 6 AM, kailangan gising ka na. Kailangan mo nang ma-prepare for work, kasi malilit ka talaga kasi sa sobrang traffic. So in short say, hindi talaga siya kagaya sa kamay nila na maniwala kayo sa hindi. Meron naman akong vlog, kaso nga lang syempre that time hindi pa siguro kayo lahat nakakapanood kasi bago nyo lang ako nakita, kakakilala nyo lang sa akin, di ba? So pero uulitin ulit natin yon, no, yung mga ganong content na for example from Montalban, Rizal, for example na lang sabihin natin, no, from Montalban, Rizal, ang mga tao ay bumabiyahe papuntang Quezon City. Sabihin natin sa may Philcoa, no? Philcoa is ano yan Philippine Coconut basta Authority, mga gano'n, no? Basta sa may ano, sa may circle, Quezon City or City Hall, sabihin natin City Hall na lang, no? Natatrabaho sila dyan. So doon sila nakatira sa may Montalban, Rizal or Rodriguez, Rizal. So ang pasok nila, sabihin natin alas 8, alas 7, actually alas 7. So alas 3 pa lang, maniwala ka sa hindi, alas 3 pa lang. Nasaan na yan? Lola na sila ng mga jeep. Lola na sila ng mga yung bagong jeep ngayon, yung ano, yung
modernized jeep, yung minibus. Alas 3 pa lang, no? So, siksika na, alas 3 pa lang, nakatayo na, standing position na yon. Kasi babiyahe pa yon. Hindi naman talaga ganun kalayo, hindi naman ganun kalayo yung distansya ng ng Rodriguez and Rodriguez Rizal and Quezon City Hall. Kasi magkadikit lang yan, literal, no? Magkatabi lang. Bali, aakit lang yan sa may zigzag. Tapos sa may zigzag ay yan na nga, sa may Payatas, yung yung basurahan na naglandslide dati. Payatas, tapos ayun, yung sa may sa may Latex ba? Hindi, dadaan yan sa may sa may House of Congress, sa may Batasan Hills. Tapos yun mag Commonwealth Avenue. Tapos pupunta na ng ng Quezon City Hall. So tinatanong ko yung mga mama, syempre vlogger nga tayo kahit paano, no? So hindi nga tayo kumbaga parte ng ating ng ating pag-vlog, pagiging marites talaga dapat 'yan, no? So tinatanong ko sila kung anong oras saan yung punta nila at anong oras yung pasok. Sila ang punta nila is Quezon City, sa QC actually hindi Quezon City, it's QC. Saan kaya anong punta niyo sa QC? Trabaho. Anong oras yung anong trabaho? Factory. Anong oras yung time in? Alas 7. Di ba? So anong oras pa lang? 3:30. Oh, nasa jeep na sila, nasa minibus. Nakatayo na lahat. I mean nakatayo na, punuan na, siksikan, no? Standing position. Yung iba doon na ipagpatuloy yung tulog, yung antok. Tunay. Doon na itutuloy yung tulog nila sa sa mga jeep, sa mga bus. So ganun kalala ang traffic sa Kamaynilaan. So ibig sabihin oras talaga, no? So, like alas 3 gigising. At hindi na niya kakain yung mga yan. Hindi, siguro kape na lang, no? Ang iba hilamos. Hindi na maliligo. Kasi wala nang oras. Maliligo ka pa. Tapos maginaw pa, malamig. Okay na sana kung mga Pilipino, lahat tayo meron tayong heater shower, di ba? Wala tayong heater shower. Mag-iinit ka pa ng tubig. So time consuming, and at the same time ay aksaya sa gasol. O di kaya sa kuryente. So gagawin yan, pagkagising, hilamos na lang. Tapos kape. Tapos alis. Kasi nga, na nila kumbaga estimated na, tansyado na nila yung galaw ng traffic sa daan. So, alam nila kung kailan sila malilit at hindi. So, ibig sabihin, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7. So, 4 hours talaga yung ilalaan nila para sa biyahe. Isipin nyo yun. Kaya, kung kayo napunta ng Maynila, sana kumbaga ito ngayon, maiintindihan nyo na. Minsan kasi nung una, hindi ko magits, hindi ko maiintindihan bakit yung mga tao sa jeep, sa bus, tulog. Oo, kakagising pa lang, bagong ligo, di ba? Pero tulog, ang lalaki ng mga eyebag, alam niyo yon, pero mapuputi sila, ganda ng mga balat. Oo, nakaputi yung tubig, pero sa Manila may glutathione. Yun. So, kung ang mga taga-probinsya pupunta ng Davao para pumuti, no? Kasi daw ang tubig sa Davao ay may chlorine, kaya pumuputi daw yung mga taga-probinsya pag dito pupunta ng Davao City. Pero yung mga taga Davao City naman, kapag dadayo ng Manila, doon matatrabaho at doon maninirahan ng matagal, mas lalong puputi. Kasi nga, ang tubig sa Maynila, feeling ko mayroon ng glutathione kasama. Pero mapuputi sila, pero yung nga lang, malalaki eyebag. Tapos pansin nyo mga tao sa Maynila, mainitin ang ulo, di ba? Bugtongin, mainitin yung ulo. Kasi nga, kulang sa tulog. Yung tiyahin, yung pinsan ko nga, asawa ng misis ng pinsan ko, namatay talaga siya actually dahil sa sobrang stress, pagod sa trabaho. Kasi naalala ko dati, natatrabaho siya sa isang mall. Beauty naman siya sa may mga beauty care ba salon, no? So sabi natin David Salon na lang, no? So siya ay natatrabaho sa David Salon as senior hairstylist beautician, ganun. So ang pasok naman, alam naman natin ang opening talaga sa SM is alas 9 ng umaga, di ba? So siya gigising niya ng alas 4 ng umaga kasi babiyahe pa yan papuntang SM Fairview. Ang traffic nung araw 2009, 2010, nako, walang kwenta yung napakawalang kwenta ng mga MMDA ng batas ng Manila sa kalsada kasi basta. So grabe yung stress na inabot ng tiyahing nung pinsang ko. Ayun, namatay. Siya, parang atake sa puso kasi nga kulang sa tulog, unhealthy lifestyle, parang gano'n, no? So alipi siya ng salapi, unhealthy lifestyle pa, tapos yun, unhealthy environment kasi yung service nila motor, single. So wala silang hindi closed door, no? Hindi kotse. So ibig sabihin malalangkap yung mga pollution. So isa yun sa rason talaga na ikinamatay niya. So kung sa Davao City na siguro siya noon, baka hanggang ngayon buhay pa siya, kasama niya pa mga anak niya, no? Makikita niya pa mag-graduate at nakapag-asawa at magkaapo kung ano pa, no, ng mga achievement ng mga anak niya. Anyway, pero ganun talaga ang buhay.
Pero isa talaga yon sa rason. Kasi nung one time nakatira ako dun sa kanila, parang ano, nakiakyat like mga 15 days yata. Talagang kita ko yung kanyang ano, trabaho. Naka-stress. Sabi ko, ba't ang aga-aga, alas 4 gising ka na? Eh alas 9 pa naman ang pasok. Eh yan na nga, kailangan pa niyang bumayahe. Tapos pagdating sa maliban sa biyahe, kailangan niya pang dadaanan yung mga customer na parang masasabi natin ano, parang home service gano'n, no. So meron pang magpapa home service na imbes na pupunta pa ng salon, eh tatama rin na. So papa home service na lang sa bahay. So mas malaki income noon, no, kasi ano na, tip, hindi lang sila commission basis. So may tip pa, no. Mas malaki kasi nga yung client nila mga artista mostly, kasi madalas mga artista. So ang kanyang kliyente ng mga artista, so nasa bahay lang, di ba? Hindi na kailangan lumabas. Hindi na kailangan bunuin ang traffic, hindi na kailangan gumastos ng gasolina. Alam niyo 'yon, lalo kung walang driver. So home service na yung ano, yung aking pinsan. So 'yun, stress siya. Tapos yung traffic kasama na rin doon. Tapos uwi siya ng gabi, syempre, ano, labas sa parlor. Ano, alas 9 rin, di ba? 9 PM, magko-close yung mall. Babiyahe ulit. So, darating siya ng mga alas 12 ng hating gabi. So, ibig sabihin, alauna, alas 2, alas 3, alas 4. Di ba? So, yung tulog niya, nasa 4 na oras lang. So, grabe yung kanyang, ano, grabe yung kanyang stress talaga. So, yun, binawian siya ng buhay ng medyo mas maaga. Okay, so yun lang yun. Isa lang yun sa masasabi natin talaga na napakaswerte ng mga taga Davao. So ngayon, kahit pa sabihin natin traffic na yung Davao City, pumasok tayo na landed in number 8, no? Worst traffic. Pinaka ano tayo, congested city sa buong Pilipinas, and pinaka congested number 8 naman sa buong mundo within ano sa 500 cities. So ibig sabihin nun, grabe, no? Okay, so okay lang din yun. So kumbaga para sa akin, stressful nga siya. Like gaya nga nito, di ba? Minsan, gaya nito, for example, peak hour, alas 7, dapat ako aalis ng ano, aalis ng kwarto, mga 6:30, 6:40, no? So 20 minutes yung biyahe. Pero hindi na ako pa kumpiyansa kasi kita nyo naman talaga dito sa Davao City na kahit pa yung peak hour, dineclare like ano, 7 to 8 AM, early as 6 pa lang talaga, congested na yung kalsada. Marami na sasakyan, traffic na. So what more sa gabi? Sa gabi naman, ang declared naman na sa kung peak hour is alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, pero early as 2 AM, 2 PM, alas 2:30, alas 3, traffic na. Oo. Kaya kakabahan ka na. Lalo sa may mga flight, sa mga importanteng mga commitments, no? Kasi syempre, kapag commitment yan, like for example, businesses, di ba? Mga business commitment, mga business transactions. Siyempre, kliyente yon, pera yon. So once na mabad trip yung kliyente mo kasi nga late kang dumating, di ba? So kailangan early as possible, kailangan advance ka talaga, mas mauna ka pala pa sa kliyente, or else mawalan ka ng pera. Investment sana yon, di ba? Mag-i-invest sana, di ba? Bibili sana ng product, mag-a-avail sana ng iyong mga ino-offer na house and lot, di ba? Kung ano pa mga produkto na binibenta mo, mga healthcare, mga ganun, di ba? Mga house and lots, mga condo unit. So, yung iyong yung walang deal na mangyayari, di ba? Walang close deal kasi nga na bad trip yung yung iyong kliyente kasi late ka. Dahil nga sa hindi mo inalala or nakalimutan mo yung galaw ng trapiko sa Davao City. So, sabi ko, wala pang peak hour ngayon. Wala pang alas 6, wala pang alas 5 ng hapon. Okay lang. Tsaka na tayo lalabas, kaya pa, may ilang minuto pa. So, in short say, ang Filipino time is hindi na siya applicable dito sa atin sa Davao kasi nga na tayo dito, palala yung traffic po natin. Pero sige lang naman, alam naman natin na yung yung ating Bukana Bridge is target completion talaga niyan ay sa May December 2025. So malapit na. 'Di ba? Ang panahon ngayon is napakabilis. Keep busy lang talaga tayo para hindi tayo tawag nito, ma-bored, no? Sa kakaantay. So December 2025 at alam naman natin ang Chinese, no, once na sila gagawa ng mga daan, mga tulay, puspusan, mabilisan ho talaga yan. Kita niyo naman, no, dati naman lagi naman tayo nanonood ng mga vlog updates dito sa Davao City. So yun na siguro, maraming thank you at ang oras natin dito ngayon is 7:21 na ng umaga. So kailangan ko nang i-stop to tapusin itong video, no. So ano masasabi niyo dito sa aking mga opinion at kuro-kuro? O ano rin ang yung stance? Siyempre hindi pwede ako lang, no? Damay na rin kayo. Dapat meron kayong sasabihin. Tama ba kayo sa sinabi ng iba mga komento na na siya, manipulation?
paninirang puri, 'di ba? So tama lang ba yung sinabi ng isang komentor na namamblema, bakit daw namamblema yung ibang lugar sa atin, samantalang taga Davao, chill lang tayo dito, relax lang, kalmahan lang, 'di ba? Oh, kalmado lang tayo dito, easy lang tayo dito. So agree ba kayo doon? Kasi ako parang oo, tama nga naman. Yes, kung i-compare nga talaga natin 10 years ago, like 2025, 2015, hindi naman talaga ganito ka-traffic. Pero ngayon mas siya, congested talaga yung city natin. Pero hindi siya ganun ka-worst to compare in Manila. So yun lang siguro, maraming thank you. So let me know in the comment box. Let me hear your thoughts, no? Share yung mga kurot-kurot opinions sa ating comment box. And yun lang. Good morning and see you sa susunod na mga video. O ito yung pabonus ko to na footage. So ito naman yung congestion dito sa may bandang Optum sa may BXI Infield Crescent Trail. O nga pala, parang gusto kong ipakita sa yung congestion, traffic congestion naman doon sa may magpa-part 2 tayo, peak hour sa Davao City. Tingnan natin yung galaw ng traffic ko doon sa may bandang Sandawa Corner Ecoland / Quimpo Boulevard intersection, kasi isa din talaga yun sa may pinakamataas na traffic, pinakamalalang traffic talaga doon, no? So let's go.